Isang American researcher ang nagsabi na ang Israeli airstrike noong Sabado ay tumama sa isang gusali na bahagi ng isang hindi na gumaganang nuclear weapons development program ng Iran. Siya at ang isa pang researcher ay nagsabing ang mga pasilidad na ginamit sa paghahalo ng mga solid fuel para sa mga missile ay tinamaan din. Ang mga assessment batay sa commercial satellite imagery ay hiwalay na nakuha ni David Albright, isang former UN weapon inspector, at Decker Eveleth, isang associate research analyst sa CNA. Ayon sa kanila, inatake ng Israel ang mga gusali sa Parchin, isang napakalaking military complex malapit sa Tehran. Ayon kay Eveleth, natamaan din ng Israel ang Qojir, isang malawak na paggawa ng missile, at ito ay malapit din sa Tehran. Ang Qojir ay iniulat na mas ine-expand pa, gawa nito naglabasan ang mga concerns tungkol sa kakayahan ng Iran sa missile production. Samantala, ayon kay Eveleth, ang mga pag-atake ng Israel ay maaaring humadlang sa kakayahan ng Iran na gumawa ng maraming missile. Ayon naman sa militar ng Israel na 3 wave ng mga Israeli jet attack ang isinagawa sa mga missile factories at iba pang mga site malapit sa Tehran at sa kanluran ng Iran noong Sabado. Ito daw ay kabilang sa kanilang paghihiganti. Sinabi ng militar ng Iran na ang mga eroplanong pandigma ng Israel ay gumamit ng mga magagaan na warheads sa pag-atake sa mga border radar system sa lalawigan ng Ilam, Khuzestan at sa paligid ng Tehran. Samantala, sa isang post sa X, sinabi ni Albright na ang commercial satellite imagery ay nagpakita na ang Israel ay nakatama ng isang gusali sa Parchin na tinatawag na Taleghan 2, kung saan ito ay ginamit para sa mga testing activities sa panahon ng Ahmad Plan, isang hindi na nagpa-function na nuclear weapons development program ng Iran. Ang nuclear watchdog ng UN na International Atomic Energy Agency at ang US intelligence ay nagsabing itinigil ng Iran ang nasabing programa noon pang 2003. Isang araw pagkatapos ng mga airstrike ng Israel sa Iran, lumitaw ang mga ulat tungkol sa epekto ng pag-atake sa Tehran. Habang ang ilang mga ulat ay nagsasabi na ganap na napabagsak ng Israeli Air Force ang mga missile capabilities ng Iran. Ang iba naman ay nagsasabi na ang mga pag-atake ay nabigo. Ayon sa ilang mga report, ang IAF ay nagsagawa ng mga pag-atake sa ilang mga site ng Iran na kritikal sa paggawa ng solid fuel para sa mga long-range ballistic missiles sa panahon ng October 26 attack. Ayon sa mga Israeli sources, kinumpirma na ang mga pasilidad ay naglalaman ng mga imported equipment mula sa China. Ito ay gawa ng mga limitasyon sa domestic production. Ayon kay Albright, may posibilidad na inalis ng Iran ang mga pangunahing materyales mula sa nasabing site bago pa man maganap ang mga airstrike ng Israel. Ayon kay Eveleth, isang larawan ng Parchin ang nagpapakita ng ginawang pagwasak ng Israel sa 3 ballistic missile solid fuel mixing buildings at isang warehouse sa nasabing complex. Sinabi din niya na ang Israel ay maaaring gumawa ng isang malaking dagok laban sa kakayahan ng Iran na gumawa ng maraming missiles. Ayon naman sa Elaf News, inatake daw ng Israel ang isang secret ballistic missile factory sa Iran, kung saan winasak nito ang malaking bilang ng mga heavy fuel mixer. Ang mga mixer na ito ay naiulat na ginamit upang paganahin ang Khaybar at Hajj Qasem na parehong pinaputok ng Iran sa Israel mula nang magsimula ang buwan na ito. Ayon pa sa ulat, ang mga S-300 air defense batteries na inatake ay mga Russian-made. Ang Iran ay iniulat na nagtataglay ng pinakamalaking missile arsenal sa Middle East at inakusahan ng pagbibigay ng mga missiles sa iba't ibang kaalyado, kabilang ang Russia at Hezbollah. Pareho namang itinanggi ng Iran at Russia ang mga paratang hinggil sa paglipat ng mga Iranian missiles sa Russia sa kabila ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Ang kamakailang satellite imagery ay nagpahiwatig ng patuloy na pagpapalawak sa mga lugar ng militar, lalo na sa Qojir at Mudares, na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa paggawa ng missile ng Iran.
Ang militar ng Iran noong October 26 ay nag-claim na ang mga pag-atake ng Israel sa Tehran at iba pang mga lalawigan ay nagdulot lamang ng limitadong pinsala. Napansin ng mga militar na ang mga sasakyang panghimpapawid ng Israel ay napilitang maglunsad mula sa malayo ng isang maliit na bilang ng mga long-range missile na mayroong light warheads. Gayunpaman, ang Armed Forces General Staff ng Iran ay nagpahinto ng agarang paghihiganti habang nananawagan ng tigil putukan sa Gaza at Lebanon. Samantala, iniulat ng UN Atomic Energy Watchdog noong October 26 na ang nuclear program ng Iran ay nanatiling unaffected sa kamakailang mga airstrike ng Israel. Ang nasabing mga airstrikes ay nakatarget sa mga pasilidad ng militar ng Iran, ngunit hindi ito nakaapekto sa kontrobersyal na nuclear program. Ang Israel ay nagsagawa ng isang serye ng mga pag-atake sa mga lugar ng militar ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na sundalong Iranian sa panahon ng mga operasyon. Sabay-sabay na mga pag-atake naman ang inilunsad sa Iraq at Syria na tila tinatarget ang mga lugar ng militar na nakalink sa mga interes ng Iran. Iniulat ng Air Defense Headquarters ng Iran na ang mga military base sa Tehran, Ilam at Khuzestan ay tinamaan, ngunit matagumpay na na-counter nito ang mga pag-atake na nagdulot lamang ng maliliit na pinsala. Ang lawak ng insidente ay kasalukuyang iniimbestigahan, ayon sa Iranian Air Defense officials. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Noong October 16, 2024, binalita ng Israeli Defense Force o IDF na ang isang unit mula sa kanilang Bislamach Brigade ay nagpapatrol sa Tel al-Sultan area sa Rafah at nakaengkwentro nila ang 3 kalabang milisya. Mabilis na kumaripas ang mga milisya patungo sa kalapit na building habang nakikipagpalitan ng putok sa mga sundalo at tangke ng IDF. Walang hinto na nagpakawala ng bala ang mga tangke ng IDF laban sa 2 istruktura kung saan namataan ang mga milisya. At pagsapit ng October 17, napag-alaman ng mga operatiba ng IDF sa pamamagitan ng DNA na ang isa sa mga napaslang na milisya ay walang iba kundi si Yahya Sinwar, ang mailap at malupit na military commander ng Hamas. Sa video na ito, ating aalamin ang mga posibleng anggulo kung paano napatumba si Yahya Sinwar at kung ano ang implikasyon nito para sa digmaan ng Israel laban sa Hamas. Nag-umpisa ang pagbagsak ni Sinwar alas 10 ng umaga noong October 16. Isang sundalo mula sa Bislamach Brigade ang nakapansin sa isang kahina-hinalang tao na naglalabas-masok sa isang gusali sa teritoryo ng Tel al-Sultan. Hindi na nagdalawang isip pa ang sundalo na tawagan ang kanyang battalion commander para i-report ang kahina-hinalang individual. Matapos pag-aralan ang sitwasyon, agad na inutos ang commander na puntiryahin at pasabugin ang gusaling ibinalita ng sundalo. Hindi naman sumuko ang mga militante at nagpaputok rin sila ng kanilang mga baril. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, natunton ng isang lumilipad na drone ang 3 militante na umalis na sa unang gusali at nag-umpisa nang lumipat sa mga kalapit na gusali. Ginamit nila ang mga bahay at mga pader upang makapagtago sa putok ng mga bala at pagsabog. 2 sa mga sundalong ito ang humarang sa line of fire para protektahan ang 3 at importanteng individual. Mabilis namang nakatakbo sa kalapit na gusali ang 3 individual na ito na hindi alam ng IDF na si Yahya Sinwar pala. 2 gusali ang binabantayan ng mga puwersa ng IDF. Building A, kung saan nakaposisyon ang mga bodyguards ni Sinwar, at Building B, kung saan kumaripas ang takbo si Sinwar. Tinutukan ng mga puwersa ng IDF ang Building A dahil nandito ang mga bodyguards at pwede silang maglunsad ng counter-attack. Di nagtagal, kumilos na ang mga tangke ng IDF at sabay-sabay na nagpaputok sa Building A. Matapos pulbusin ang unang gusali, tinarget ng mga tangke ang 2 gusali at binumba ito ng walang humpay. Mabilis na lumipat sa 2 palapag si Sinwar para hindi siya mahuli ng mga sundalo. Gayunpaman, nagpaputok muli ang isang tangke. Tinamaan ang 2 palapag at sabay-sabay na lumusob sa gusali ang isang platoon ng mga sundalo ng IDF.
Nagbato pa si Sinwar ng 2 granada, kaya napuwersa ang mga sundalo ng IDF na umatras. Dito na pinakilos ng IDF ang isang drone para obserbahan ang kalaban. Nakita nila ang individual na sugatan ng kamay at nakatago ang muka. Pero nakakuha ng anggulo ang drone at dito na nalaman na siya si Yahya Sinwar. Kumuha si Sinwar ng kahoy at galit na binato ang drone. Nagpaputok muli ang tangke ng IDF at dito na nasira ang malaking bahagi ng gusali. Nadurog si Sinwar at nadaganan ng mga nasirang bahagi ng gusali. Sa ikalawang anggulo ng operasyon, nagpadala ang IDF ng mga sasakyang militar na mayroong modernong armas at surveillance system. Dahil sa teknolohiyang nakakabit sa mga sasakyang militar, kaya nilang pulbusin ang kahit anong target nang walang mintis. Ayon sa reports, nagpakawala ng missile mula sa mga sasakyan ang IDF at tinamaan ang gusali. Nagpadala na rin sila ng drone para obserbahan kung buhay pa ba ang target. October 17, nang pumasok ang mga sundalo sa gumuhong gusali, napatunayan na talaga nila na ang napatay na individual ay si Yahya Sinwar, ang kilabot na military commander ng Hamas. Pero dahil nag-aalala ang mga sundalo na baka puno ng bomba ang gusali, hindi nila tinanggal agad ang bangkay ni Sinwar. Bagkus, kinuha lang nila ang isang daliri ni Sinwar at pinadala sa isang laboratorio sa Israel para sa DNA testing. Dito na nga nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Yahya Sinwar. Bago matapos ang araw, pinagpatuloy ng mga sundalo ng IDF ang pag-iimbestiga sa nasirang gusali upang makita kung meron bang mga nakatagong bomba o mga importanteng papeles. Kinuha na rin nila ang bangkay ni Sinwar at pinadala sa Israel. Ngayon, alamin naman natin ang disenyo ng tangkeng umatake at tumapos kay Yahya Sinwar, ang Israeli Merkava tank. Sa loob ng tangke, makikita ang weapon station kung saan nakaposisyon ang tank commander. Sa posisyon ng tank commander ay mayroong primary sight extension panel na konektado rin sa lugar ng gunner. Gamit ang command display unit, nakikita ng commander ang mga target na dapat tirahin ng tangke. Mayroon ding command system na pwedeng gamitin para kontrolin ang turret na may panoramic sights. Ang panoramic sights ay may kakayahan na makita ang lahat ng paligid ng engkwentro. Sa gunner station naman, nakaposisyon ang gunner. Kontrolado niya ang gunner handle na nagsisilbing panlipat ng direksyon at trigger. May kakayahan din ang gunner na paggalawin ng turret gamit ang isang pindutan. Katabi naman ng commander station ang loader station. Pwedeng gamitin ng loader ang automatic loading system ng tangke at kaya ng tangke na magdala ng hanggang 48 na tank shells. 10 120mm tank shells ang laging nakapondo sa electronic magazine ng tangke para hindi na kailangan pa ng manual reloading. Dagdag pa sa main turret ang isang 60mm mortar na pwedeng gamitin sa mga targets na abot ng tangke. Dahil sa modernong kapasidad ng Merkava tank, talaga namang walang laban ang isang kumakaripas na target na katulad ni Yahya Sinwar. Sino ba si Yahya Sinwar? Pinanganak si Sinwar sa refugee camp ng Khan Yunis noong 1962. Noong panahong ito, Ehipto pa ang namumuno sa Gaza. Nang mapatay si Ismail Haniyeh, si Yahya Sinwar na ang naging supremo o pinuno ng Hamas. Napagplanuhan na ni Yahya Sinwar ang digmaan. Nagpatayo siya ng maraming lagusan sa ilalim ng lupa para makapaglunsad ng ambush operations ang mga sundalo ng Hamas. Bukod sa mga lagusan, mayroon ding mga storage areas ang Hamas sa mga tunnel networks sa ilalim ng Gaza. Layunin ni Yahya Sinwar na palalimin ang mga tunnel networks para maprotektahan ang mga opisina at storage areas ng Hamas mula sa mga bunker-busting bombs ng Israel. Nagawa naman ito ni Yahya Sinwar dahil pinunduhan niya ng halos $3 milyong ang bawat tunnel. Organisado ang disenyo ng tinatawag na Hamas Metro, ang tunnel network ni Yahya Sinwar. Sa level 1, makikita ang launchpad ng mga rockets at lagusan ng mga sundalo. Sa level 2 naman, andito na ang reinforced tunnels na gawa sa konkreto at mga matibay na materyales. Kasunod nito ang level 3, ang tinawag na deep tunnel network na nangangailangan ng walang patid na oxygen supply. Kaya naman, merong oxygen generator room sa deep tunnel network.
Dahil sa dinisenyong tunnel ni Yahya Sinwar, nakapagplano ang mga leader at commanders ng Hamas ng mga komplikadong ambush at bombing operations. Kilala rin si Sinwar bilang mastermind ng madugong October 7 invasion na nag-umpisa ng digmaan sa gitna ng Israel at Hamas. Lampas 20 Israeli communities ang inatake ng mga sundalo ng Hamas at marami ang namatay sa nangyaring pag-atake. Parang blitzkrieg ang nangyari dahil pinagsama-sama ng Hamas ang paglusob ng mga paragliders, mabibilis na sasakyan at mga mailap na komandos. Matagal na pinagplanuhan ni Yahya Sinwar ang pag-atake at inaral niya lahat ng aspekto ng guerrilla strategy. Malaking tulong sa operasyon ang underground metro ng Hamas dahil nakalusot ang mga sundalo at milisya sa depensa ng Israeli Defense Force. Maraming ambush spots sa mga lagusang sakop ng Hamas underground metro. Kahit na matibay ang armor ng Merkava battle tank ng Israel, hindi pa rin nito kayang tapatan ang mga makabagong RPG na gamit ng mga sundalo ng Hamas dahil ginagamit nila ang RPG sa malapit na distansya. At dahil malapit ang distansya, hindi agad makaresponde ang counter-defense system ng mga Merkava tanks ng Israel. Dahil dito, maraming Merkava ang nasira. Lagi ring tinatarget ng mga sundalo ng Hamas ang pintuan ng mga tangke. Mahina ang depensa ng mga metal na pintuan. Kapag nasabugan ng RPG ang parting ito, posibleng masira ang tangke at mamatay ang mga sundalong nasa loob. Mabilis ring nakakaalis ang mga operatiba ng Hamas pagkatapos nilang magsagawa ng ambush strikes laban sa mga puwersa ng Israel. Ngayong patay na si Yahya Sinwar, masasabi natin na talagang lugmok na ang Hamas. Watak-watak na ang mga dibisyon ng Hamas, lalo na't umusad na ng tuluyan ng IDF sa teritoryo ng Rafah. Naniniwala ang mga Israeli strategists na mag-uumpisa na ang paghina ng impluensya ng Iran dahil sa pagkamatay ni Yahya Sinwar at paghina ng Hamas. Umuugong ngayon ang usapin ng panibagong ceasefire. Pero determinado si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na pulbusin ang lahat ng elemento ng Hamas. Kahit saang parte pa ng mundo, magtago ang mga ito. Taliwas ang pulisya na ito sa kagustuhan ni Biden na magkaroon ng kapayapaan sa Gaza at Rafah. Para kay Netanyahu, mas mainam na tapusin na talaga ang organisasyon ng Hamas at putulin ang mga galamay nito. Alam naman ng mga strategists na hindi madali ang layunin na ito dahil suportado pa rin ng Iran ang mga natitirang puwersa ng Hamas kahit napatay na si Yahya Sinwar. Posible rin na magkaroon ng bagong leader ang Hamas, ngunit mahihirapan nang mag-organisa ng malaking operasyon ng grupo dahil watak-watak na ang mga dibisyon nito. Lumala pa ang sitwasyon para sa Hamas dahil sa tuloy-tuloy na airstrikes na isinagawa ng Israeli Air Force. Ilang araw bago ang pagkamatay ng kilabot na si Yahya Sinwar. Wala ring tigil ang mga operasyon ng Israeli Army sa Lebanon, laban naman sa mga operatiba ng militanteng Hezbollah. Ang Hezbollah ay kontrolado rin ng Iran, tulad ng Hamas. Mas organisado ang Hezbollah at may kakayahan ng grupo na magpakawala ng mga misil laban sa mga infrastruktura ng militar at sibilyan ng Israel. Kaya naman, tinarget ng Israeli Army ang grupong nagpapadala ng suportang pinansyal sa Hezbollah. Nagpakawala na rin ang Israel ng mga missile laban sa mga military targets na nakaposisyon sa Beirut. Talagang malapit na ang katapusan ng Hamas. Ngayon pa, nawala ng pinuno ang grupo. Ngayon, lalo nang uusad ang digmaan ng Israel laban sa Hezbollah at posibleng lumala pa ang sigalot sa gitna ng Israel at Iran.